Hello guys, good morning. So this is RSJ. So bibiyahe na tayo. So pinukuha na tayong booking. So yung booking na nakuha nakita ko siya kagabi guys, i-kick. So doon kasi sa booking makikita mo na kung ano yung mga dadalhin eh. Makikita mo doon yung picture sa PDF. Pag kinilik mo yung PDF ng booking, makikita mo doon yung item na dadalhin. Sample, sedan yung dala-dala mo. So makikita mo yung booking na yung ikakarga mo pang sedan kasi nakakategory doon yung mga ikakarga. Sample, SUV, tapos L3 SUV, tapos sedan. Okay, so makikita mo na doon. So tara, biyahe na tayo guys. Hello guys, kumusta? Good morning po. Ayan, so another biyahe. Serya na naman tayo mga June, ano ba ngayon? Today is June 16. Ayan, June 16 mga buddy. So bibiyahin tayo ulit araw ng Lunes mga buddy, 'di ba? Monday. So bibiyahe tayo ngayon. May nakuha na tayong booking kagabi, Transportify. Wow. So scheduled booking 'to. So nakuha ko tong booking to around 6 PM to 7 PM kagabi. So pipick upin natin to sa Bacoor. Malapit lang mula dito sa atin. So double check lang natin kung gaano siya kalayo. Niya ay 700. Ang fare nito ay 750 to be exact. 750. So ano siya guys, kick. What? Ang booking details nito ay pipick upin natin sa Bacoor, dadalhin natin sa Pasig. Okay, so 750 pesos yung fare for 35 kilometers. So pwede naman ito. So ayan, so ito medyo tanghali na kasi 8:30 yung call time. 8:30 yung call time, so time check tayo 6:51 pa lang ng umaga. So aagahan na natin mga buddy. Kasi kaya inaagahan ko din dun sa pick up location. Minsan kasi kahit wala dun sa oras, pinapa-pick up na nila. So syempre pag pina-pick up na nila nang wala pa dun sa call time, mas maaga ka makakarating dun sa drop off. So pag nangyari yon, matik na yon, di ba? So another booking na naman ikaw na makukuha. Mas maaga mo matatapos yung booking, makakakuha ko ulit ng panibago. So mas malaki yung chances natin na kumita ng malaki kasi mas marami tayong makukuha na booking. Kaya inaagahan ko dun sa lugar. Pero kung sample, sabihin ni client na eksakto dun sa call time lang, so wala naman problema. Basta ang importante, hindi ka na late, di ba? Hindi ka na late, so maaga ka dumating. Tapos alam, kampante si client na andun ka na sa area, andun ka na, di ba? So hindi na siya mangangamba na, hala, nasan na kaya yung yung transporter natin, wala pa. Di ba? At least andun ka na sa area. So ayun, nangangailangan siya ng push cart. So nakalagay dito sa app guys, meron siyang push cart na kasama. Tapos through GCash yung payment niya. Tapos MPB. So cash to guys, GCash. So papunta na tayo ngayon dun sa pick up location. So time check tayo 6:52 ng umaga. Ayan, magandang umaga sa inyo mga buddy. So yung nakaraang video natin, 'di ba, sumakit yung ito natin last video. Ngayon kasi okay na siya guys. So naka-recover na ako. Tapos nalimutan kong isama sa video yung drop off, yung proof of delivery, yung resibo na pinakita ko sa inyo. Sabi ko gagawin ko ng video pag nandun na ako. So isasama ko na lang sa video na to. Okay, so ito yan, itong video na to. So punta ka lang dito sa section ni Transportify. Kuha ka ng envelope. Pag nakakuha ka ng envelope, ilagay mo lang dito sa loob yung documents na hawak mo. Pagka nalagyan mo na, balik mo siya dito kasi meron na siyang laman. So dito mo siya lalagay sa kabila. Tapos lagay mo yung ano mo dito, yung details mo, info mo, tsaka yung driver ID. Tapos okay na yan guys. So tapos i-scan mo lang tong QR code para ma-notify mo si Transportify na na-drop mo na yung kailangan nila. Okay? So yun lang guys. Have a nice day.
ayan na nga, no? So, yun nga yung video natin. So, ano yun? Dinrap ko yun sa Shell. Dinrap up ko yun sa Emilio Aguinaldo Shell drop-off station ng Trans45. So, ayun, nakalagay doon kung ano yung mga gagawin mo. Kasi minsan hindi gumagana yung scan eh. Yung ano nila. Pag in-scan mo, yung QR code na nandun sa POD, minsan hindi nagse-search yung address nun. So ang gagawin mo na lang, magme-message ka na lang sa CS para accurate. So maghihintay ka lang ng 2 minutes kasi ang CS ng Trans45 i-entertain nila yung concern mo, pero lagi silang naka 2 minutes countdown kasi nga 'di ba, parang preparation 'yon dun sa agent na mag-aasikaso sa iyo. So 2 minutes 'yon. After ng countdown, punta ka lang dun sa POD COD concern. Tapos click mo lang 'yon, dun mo i-send. Dun mo i-send yung yung resibo, envelope number, tsaka yung sinign up mo na papel. Yung pangalan, driver ID, 'yon. Doon mo na lang i-upload sa CS para mai-relay nila dun sa sa department na mag-aasikaso para sa POD collection. So yun lang yun guys, 'di ba? So ganun lang siya. So ako nung una medyo nahaselan ako sa ganun. So medyo nahassel ako kasi nga ano ba yan, may kailangan pa siyang i-drop, ganyan, may resibo pa, parang dagdag trabaho. Pero ano naman yun 24 hours naman yun guys. So syempre kung gusto mo magkaroon ng mga booking na ganon, madalas kasi sa mga booking na ganon malalaki yung fare. So syempre tsatsagain mo na lang. So ang gagawin mo na lang dyan, didiskartehan mo na lang buddy, diba? Kaysa naman iiwasan mo yung mga booking na ganon, sayang din yung booking na ganong klase, diba? So mostly kasi ng mga booking na may mga POD collection, yun yung mga malalaki. Kaya ano lang, sanayin mo na yung sarili mo na ganun talaga ang sistema, na kailangan ma-drop mo yung resibo dun sa client na nagtiwala sa platform natin, di ba? So i-drop off mo na lang. Kasi ano lang naman yung guys siguro pag andun ka na sa Shell drop-off station, mga 10 minutes is enough para ma-drop mo yun o sobra pa. So ang gagawin mo na lang doon, pwede mo siyang isabay na lang sa booking. Kung along the way, hanap ka muna kung saan ka magdodrop na Shell, kung ano yung pinakamalapit sa iyo, and then kapag nadaan ka sa ganon, ayun na yun. So pwede mo na siyang isingit, pwede mo na siyang i-drop, di ba? So ganun lang siya kadali guys. So ayan, panoorin mo lang yung video ng paulit-ulit, tapos i-screenshot mo na lang kung sample medyo lito-lito ka. Screenshot mo na lang, so meron diyang step by step, 1 to 5 yata yan yung ginawa ko dyan para hindi ka para hindi ka malito. So yun siya guys. Ayan. So pupunta na ngayon tayo dun sa pick up location natin. So medyo tanghali na, alas 7 na. So wala kasing lumalabas na madaling araw na booking kagabi. Naghihintay ako. Pag nag-aabang kasi ako ng booking, so hindi ko inaalisan. So talagang binababaran ko yung cellphone ko na naka-open lang yung si Trans45. Kasi kapag open close ka ng app, hindi mo matsyempohan yung minsan kasi may lalabas na malaking booking, di ba? So dahil naka-close yung app mo, hindi mo ma-accept ngayon. Makukuha ng iba, di ba? So ganun. So ngayon ang gagawin mo, maglaan ka ng mga siguro every 15 minutes. Sabi natin, napapagod ka na naka-open ng yung app. So basta so, hindi ako natigil hanggat hindi ako nakakakuha ng booking ko para bukas. Bago ako mag-relax, kailangan meron na akong booking para kinabukasan, para naka-ready na. 'Di ba? Pero may time din naman na hindi ako nakakakuha ng booking para kinabukasan. So minsan nakukuha ko siya umaga na. Pero pinaka best way kasi talaga is gabi, 'di ba? Para mapaghandaan mo kung ano yung kailangan dun sa booking na 'yon. Mapag-aralan mo din kung saan ka dadaan, 'di ba? Lalo na kung sample hindi mo kabisado dun sa area. So makikita mo kasi siya dun sa map. So mare-review mo yung kung may toll gate pang dadaanan, 'di ba? Mga ganun. So ayun, ganun ang gagawin natin. So tuwing gabi talaga. So huwag mo nga alisan nung wala ka pa nakukuha na booking. Kasi syempre marami ding mga transporter na nag-aantay ng booking, di ba? So
Ang isa sa mga maganda kay Transportify, sample, andyan na yung mga scheduled booking, tama? Nandun na, ang dami. So, kapag merong hindi kumukuha ng booking na nakalagay din sa schedule, sample, ayaw ng transporter or syempre, kinakapa din siguro nila kung may kita ba doon or wala. So, si Transportify na mismo yung nagbibigay ng ng bonus na additional doon sa booking na yon kapag hindi nila kinukuha. Halimbawa, lumabas yung scheduled booking, tapos mga sample 30 minutes na wala pang kumukuha, ganyan. So sila, dinadagdagan nila yung price. Tumataas siya, guys, nagkakaroon ng bonus si Transportify. Yun yung maganda. Kaya tumataas din talaga yung booking kasi nga dahil walang kumukuha ng booking na yon. So si Transportify na yung gumagawa ng way para mabigyan ng serbisyo yung kliyente na nag-book dun sa app ng Transportify. Ang galing din, no? So, sample, kung ako yung nasa side ng client, di ba? Tapos, nakita ko yung ganun. Nakakatuwa lang na tinutulungan ka ni Transportify na maghanap ng driver para dun sa serbisyo na kailangan mo, di ba? Ang galing! Di ba? So, yun siya, guys, di ba? So, malupit yan. So, yun siya, guys. So, ayun, balitaan ko kayo mamaya kapag nandun na tayo sa area. So, ilang minutes na lang ba? Meron pa tayong 30 minutes, guys. 30 minutes before tayo dumating dun sa pick-up location natin. So, malaman natin kung ano yung pipick upin natin. So, nakaready naman tayo dyan. So, balitaan ko kayo, guys. Mga buddy, kain muna kayo, ha? I got a job in the valley, but today I didn't go. I need a day off, but the boss says hell no. I'm gonna get drunk and smoke 3 packs of Marlboros. And part of me thinks I ain't ever gonna make it back home. Yo, guys, naikarga na natin. So, kaya maaga-aga yung exercise natin today. So, ang kinarga natin 13 boxes. Hindi pala cake, kakala ko cake. 'Di ba? So, 13 boxes yung kinarga natin, tiles, tapos mga zinc. So, ito pakita ko sa inyo. So, ayan siya, guys, oh. So, ayan yung mga kinarga natin. 13 boxes to. So, ayan, okay na. Yan. Sakto na yung space niyan. Kaya bago kayo kumuha ng sample, nagpaplano kayo mag double book. So kailangan ikarga mo muna yung pipick upin mo sa una bago ka mag pick up ng pan double book mo para matansya mo yung space ng sasakyan mo kung kakasya pa ba. Okay? So yun lang. So paano? Punta na tayo dito sa drop-off location. Ang drop-off location nito ay papunta ng Pasig. Dito na tayo, guys. So, roll down window upon entry. Hello, sir. Good morning. Ito yung gate pass ko. Saan po tayo, sir? Sa ano? Ano pong ilalabas, sir? Ha? Ano pong ilalabas? Hindi, the drop. No. Maluwang pa mo, sir, no? Saan yun? Simula, sir, dito, paikot, pang 5 building, kanan ka pababa. Kanan ako dyan. Oo, simula dito, 1. Tapos pang 5 building kayo, kanan kayo pababa. Kanan, pababa. Yung Amazon, sir. Amazon. Pag-ahong ko. Amazon na yung puntang kanan. Baba na ako doon. Baba na. Oo, yun mismo. May makita ka doon na Amazon nakalagay sa lobby. Sa lobby. Kanan, no? Copy, sir. Dito na tayo, guys. Dadrop na tayo dito. So, ito daw pang 5 building. So, ito isa. The 1. Ito yung 1, 2, 4. So, andito na ako. Dito na tayo, guys. Magbababa na tayo nung gamit natin. So, dito na tayo. So, tara. Tawagan natin si Sir. Hello po. Hello? Hello po? Hello, dinig niyo po ako? Opo. Andito na po ako, ma'am, sa drop-off location. Riverside po? Opo. Sa Amazon building po ba kayo? Opo, ma'am, yung pang 5 building, yung nakapin po dun sa ano. Andito ako, ma'am, sa parking ng
Nasa baba ka po. Apo, nasa baba po ako. Dito po ba pwede, ma'am, sa baba? O pwede dyan sa lobby? Pwede naman din po sa baba. Sige po, sige. Nagka po. Dito lang? Puntahan po. Sige po. Antayin ko kayo, ma'am. Opo. Okay po. Sige po. Ayun guys, nandito na tayo. So, tinawagan ko na yung contact person dun sa drop-off para maibaba natin to. So, nandito tayo sa baba, sa lobby. Balikan ko kayo guys pag naibaba ko na. Ayan siya. Hindi kaya na dito. Ay, hindi kaya. Hindi. Boss, dito patang mo lang dito. Mabigat to eh. Wala nang maganda. Ito malaki. Ito malaki sir. Ang mabibigyan ng mga to? Ito lang mabigat. Ito lang, tiles. Pero itong dalawa, Saan to ito tiles? ay hindi ko alam po. Kayo ba yung nagagawa, sir? Oo. Ito magaang lang to. Okay, ito muna sir ang inahin nyo. Yun! What's up guys? Nandito na. Naibaba na natin. Nandito tayo sa basement. So palabas na tayo. So ang total na binayaran ni Madam ay 1,066 kasama yung toll gate. So ang toll gate niya bale nasa 159. So tatlong toll gate yung dinaanan natin ang total 159. So generate ko yung resibo. Kaya kailangan may mga resibo kayo kapag dadaan kayo ng toll gate. So kapag dadaan kayo ng toll gate, kailangan ma-generate nyo yung SOA, yung statement of account dun sa app ng RFID or SWIFT, kung ano man yung gagamitin nyo dun, para yun na yung ipapakita nyo. I-receipt yung pinakita ko kay Madam. So pipicture na lang nila yun para may proof, 'di ba, na dumaan ka talaga ng toll gate. Tapos yun talaga yung binayaran mo. So yun, tapos na yung first drop off natin mga buddy. So katatapos lang ng drop. So mission complete na tayo dito. So ayan siya. Na tayo dito mga buddy. So kompleto na. Uy, puntang Caloocan. May lumalabas na dito mga buddy. Pasig to Caloocan. So 1 kilometro lang buddy, oh. Meron ng kumakaway na pangalawang booking, yung kulay green. Pasig, 1 kilometer lang yung layo natin dito. Kunin na natin to papuntang Caloocan City. Set na natin to syempre. Ito yung pinakamalapit. Nakuha na tayo ng pangalawang booking. So pagka-drop natin, may lumabas agad na around area lang din. Ito yun sa gate. Transportify, pick up. Ano ko kanya nga sir? Transportify. So pick up na tayo guys. So tiles lang to, 6 na peraso. Ang konti lang. Sir Fredo? Tiles. Kayo yan? Lima? May nangangagat ba to? Ay! Wala ako, kakagatin ako ng aso. Naging statwa ako eh. What's up, buddy? So, pauwi na tayo. So, medyo nasira yung biyahe natin ngayon kasi may kailangan tayo puntahan tsaka daanan. So, bukas ko na lang din ulit itutuloy yung pagbiyahe ko. Kasi nga, parang pag kasi nagbibiyahe ka tapos nasingitan ka ng ibang gagawin. Oh no! Kasi nasira yung momentum, nakakasira ng momentum pagka ganun. Diba? Kaya, ayun,
nakadalawang booking lang tayo. Bali, parang yung total na kinita, nasa 700 lang to guys, kasi kung 500 yung diesel. Ayan o, 619 plus 750. So, less na dito yung 750 plus 619, 1369. 1369. So, hindi natin natapos yung booking kasi nga meron tayong inasikaso na kailangan, na importante. Bawi na lang tayo kinabukasan. So, talo tayo ngayon kasi magkano lang ang kinita natin? Nasa 869 pesos lang. Kasi 1369 less 500 na diesel. So, 869. Sobrang baba nun, di ba? Pero, bawi na lang tayo kinabukasan. Kasi hindi pwedeng ipagpaliban yung kanina. Di ba? So, kailangan talaga, kailangan magpuntahan. So, ganun pa man, di ba? So, maraming salamat na nanood, di ba? Sa video natin ngayon ng part 4 ng biyahe serye natin. So, 869 guys yung kinita natin, di ba? So, ngayong araw. So, nakadalawang booking lang tayo, di ba? So, hindi natin natapos kasi nga may biglaang lakad tayo kanina na on the spot na importante, kailangan mapuntahan. Kaya hindi na natin na ipagpatuloy yung pagbiyahe natin kasi nga nasira na yung momentum natin, nasira na yung pacing, di ba? Kasi pag nabiyahe ka, kailangan dapat kasi yan tuloy-tuloy. So pag nasingitan ng iba, so masisira yung biyahe mo. Pero okay lang, ngayong araw lang naman yan. So marami pa namang araw ang paparating. Maraming araw pa tayo makakabawi sa mga biyahe natin. So dodoblehin natin yung nawala, di ba? So 869 guys ha, tandaan nyo. Yan yung kinita lang natin ngayon, less yung 500 na diesel, di ba? So babawiin natin yan sa mga susunod na araw. So yun lang mga buddy. So this is RSJ. Maraming salamat sa panonood. And kung bago ka lang dito sa channel na to at nagustuhan mo tong mga video ng biyahe serye natin, please like and subscribe. And kita-kits tayo sa comment section. Ayan, kung meron kayong mga question, basta kaya ko po sagutin, diba? So i-share ko po sa inyo, diba? So yun lang, ingat po kayo sa pagdadrive, ingat sa mga biyahe nyo. And kita-kits tayo sa comment section at sa mga pick-up location, baka magka-check po tayo. See you mga buddy. Bye.